Huwag na huwag po kayong mawawala ng pag-asa. Malay nyo, isang araw, pagising natin, si VP Sara ng Presidente. Tayo ay nakatayo dito ngayon. Maraming namatay na mga bayani, mga sundalo. Kung kaya't tayo, meron tayong obligasyon na ituloy yung laban na yon. Hindi tayo pwedeng tumahimik. Kasi pag tayo ay tumahimik, ang mangyayari dito, ang mga anak natin, ang hahawak sa buhay nila ay mga katulad nila Bongbong Marcos, baka si Sandro Marcos, baka si kung sino pa. Bakit pa tayo nandito ngayon? Yun ay dahil sa iisa lang, dahil mahal natin ang Pilipinas. Mga kababayan, tuloy natin ang laban. Hanapin natin, sigilin natin si Marcos sa 20 pesos na per kilo ng bigas. Dahil nadismaya ho tayo sa mga pangako niya, eto tayo ngayon nakikipaglaban para sa ating bansa. Ituloy po natin ang 4 na letra. Transparency, accountability, peace and security. Ayoko mang gamitin yung word na naputol, pero ganun talaga, that's life. Ang importante dito ay tinataman natin. Sana po, huwag tayong titigil sa pakikipaglaban sa ating karapatan bilang isang mamamayan. Kami po ay banateros. Pag may umapi sa inyo, isumbugin nyo sa amin. Kami po ang babanat. Mabuhay ang Pilipinas! Gamitin po natin lahat ng ating mga social media platforms, mga Facebook accounts, para iparamdam sa mga kawatan sa pamahalaan na inapisina. Lahat o karamihan ng mainstream media, busal na ang bibig. Kaya ipagpatuloy po natin at buti na lang may nakikipaglaban katulad ng SMNI. Ako po ay mananawagan sa inyo. Huwag po nating hahayaan na ang ating mahal na bayang Pilipinas ay mauwi sa gera. Karapatan at tungkulin ng bawat matino at nagmamahal na Pilipino ang tungkuling ayusin ang gobyerno at ang ating bayan. Yan ay hindi rebelyon, yan ay hindi destabilisasyon, yan ang tinatawag na tungkulin ng mabuting mamamayan. Tama lahat kami dito na kami ay sumusugal para sa Pilipinas kasi alam namin panalo tayo dito. Wag na po tayong maniniwala sa mga politikong puro pangako. Dahil hindi naman nila ibibigay yun. Dahil alam natin, kaya sila nangangako dahil gusto nilang maboto at makapagnakaw. Busisiin talaga natin ang may mga track record na politiko. Duterte! Parang hina naman. Paano kayo maririnig sa Pilipinas? Tingnan nga natin dito sa kaliwa. Tingnan natin kung malakas ang sigaw niyong Duterte! 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 Dito sa kaliwa. Tingnan natin dito. Handa na ba kayo? Duterte! 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 Ayan po. Alam nyo, gusto ko lang sabihin sa inyo at gusto ko lang ikwento sa inyo mga karanasan ko kay Pangulong Duterte. Pero una sa lahat, maraming salamat sa KOJC. Hiningal ako dun Alam nyo, kung hindi dahil sa KOJC, kami pong mga banateros ay mawawalan na ng lakas ng loob. Pero dahil sa inyo at kay Pastor Kibuloy, lumalakas ang loob namin. Ito, walang biro ito Minsan,
Nakakasawa na. Dahil kahit anong sigaw namin, parang napakabingi ng gobyerno. Pero dahil sa KOJC, naniniwala kami na dahil sa paninindigan ni Pastor, maraming salamat po. Ito, walang biro. Maraming salamat dahil sa inyo, pag kami medyo nadidepress, tumitingin lang kami sa KOJC. Thank you po. Pangalawa, maraming salamat sa SMNI. Dahil sa SMNI, may kaso ako kay Trillanes. Pero okay lang. Ganun talaga buhay. Maraming sa SMNI dahil kayo lang ang tumayo para sa bayan. Kayong media lang. And the rest, puro mga prostitute na. Kung walang pera, walang salita. Yun! 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 Huwag kayong mag-alala dahil darating ang panahon, baka malay nyo, bukas na. Di ba? Na matapos na itong paghihirap natin. Balita ko kasi lalabas na yung video. Pangatlo, gusto ko po magpasalamat to sa lahat ng OFW. Alam nyo po, naging OFW din po ako at napakahirap na maging isang OFW dahil naging OFW po ako sa Qatar. At alam nyo naman, ang tingin ng mga ibalahi sa atin, parang medyo mababa ng konti. Buti nga dito sa Hong Kong, hindi. Pero sa Middle East po kasi, ganun. Lahat ng trabaho, ginawa ko po doon sa Middle East. Ako po yung musikero, pero ginawa kong technician, kung ano-ano pa. Kaya alam ko yung hirap ng isang OFW. At alam nyo, isang tao lang o isang presidente lang ang nagmahal sa OFW. Sino yun? Alam nyo ba, eto sinabi ko na ata ito sa vlog ko Pero nung pandemya, personal na tinawagan ni Pangulong Duterte si Mocha. Tapos sinabi niya, siguraduhin mo na maalagaan ng OFW. During the pandemic, sinigurado niya yung mga uuwi, masundo sa airport, madala sa hotel, mga 5-star hotel to at bigyan ng pagkain. Ito isang problema na hindi ko pa naikwento. Nung panahon na nahihirapan si Mocha bumili ng pagkain, kasi mahirap dun Ano yun? Maramihan. Yung kanyang, huwag na natin banggitin yung boss niya. Parang naaalinga, medyo ayaw pa. Para bang, mahal-mahal naman yan, bakit yung bibili niyang pagkain na yan? Alam niyo, tinawag ni Pangulong Duterte kay Mocha at sinabing, bilan nyo ng masasarap na pagkain at kahit mahal pa yan, basta pakainin nyo ang OFW. Kamusta naman kayo ngayon? Hindi lang sa hindi kayo pinapakain, ninanakawan pa kayo sa airport. Diba? Saan kayo makakakita na ang magnanakaw wala sa kalsada, nasa airport? Ngayon lang yan. Diba? Ay naku po, alam nyo, isa pong ibibiling ko lamang po sa inyo bago po ako magtapos. Kasi sabi nila, kailangan daw mabilis. Gusto ko lamang po sabihin na wag po kayong mawawala ng pag-asa. Malay nyo, isang araw, pagising natin, si VP Sara ng presidente. Malay nyo, pagising natin, katabi na natin si Pastor Kibuloy. Diba? Actually, hinahanap ko nga siya dito. Malay nyo, baka bigyan sumulpot siya dito. Kaya talaga ako sumama. Kala ko meet and greet kay Pastor
Joke lang po, baka seryosoy na naman ito ni Rimulya, sabihin na naman ni Rimulya. Kasuhan yung banaderos. Ito po maraming salamat at lagi nyo lamang pong tatandaan yung verse na, if my people will humble themselves. Ano kasunod? Seek my face and turn from their wicked ways. Ibig sabihin po ng turn from their wicked ways, pagbago ho bawat isa sa atin. Hindi lamang po ang gobyerno magbabago, pati po tayo. Lahat po tayo walang exempted. At isa sa baguhin natin, huwag na po tayong papabudol. Pwede po ba? Okay lang po ba? Huwag na po tayong maniniwala sa mga politikong puro pangako. Dahil hindi naman nila ibibigay yun. Dahil alam natin, kaya sila nangangako dahil gusto nilang maboto at makapagnakaw. Busisiin talaga natin ang may mga track record na politiko. Yun lamang po ang gusto mo sabihin at ang sabi ng Panginoon, and I will heal your land. Ibig sabihin, aayusin ng Panginoon ang ating bansa kung tayo ay magbabago ng pananaw sa buhay. So, ito lamang po. Ako po si Banat Bay. Maraming salamat. Ano to? Pamimigay? Naku po. Meron po bang single dito? Ay, single talaga. Bato ko na lang bato ko. Ay, hello. Ay, hello po, ma'am. Single po kayo? Ay. Sa kabila naman, sa kabila. Bato ko na lang. Maraming salamat po. Ako po si Banat Bay. Lagi natin tandaan, isa lang ang bida. Si Pangulong Duterte at ang mga Duterte. Duterte! 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 Salamat po.